Maaga akong nabiyuda, kaya upang maitaguyod ko ang aming munting pamilya, kinailangan kong magtrabaho. Kinailangan kong magsakripisyo. Mabuhay lamang at mapalaki ng maayos ang aking mga anak. Oh, kainin mo na ito, anak, para tuluyan ka ng gumaling. Diba sinabi ko sa'yo, ayokong kumain. Bakit bang kulit-kulit mo? Dayan, kailangan mong kumain para manumbalik agad ang lakas mo. Galing ka sa sakit, kailangan mong bumawi. Aray, O ano, hindi pa ba ako malakas? Ha? Gusto mo lakas ako pa yung paghataw sa'yo nitong unan? O, ano, isa pa? Ha? ay, tama na. Ano ba yung ginagawa mo, ha? Mami, ang kulit niya kasi. Ayokong kumain, pero pinipilit niya ako. Ay, sige na, Sabel. Ako na bahala dito. Sige po, Maglinis ka ma'am. muna ng banyo doon, ha? Opo, ma'am, opo. Dayan, sinabihan na kita na huwag mong sinasaktan ng yaya mo. Ang kulit niya nga, Mami. Naiinis ako sa kanya. Alam mo ba kung ano mga sinasakripisyo niya? Para lang maalagaan ka, ha? Inumin mo na kasi to. Ano ba yan? Sigurado ko bang gamot yan? Oo, nakikita ko si nanay naglalaga nito eh. Baka lalong sumakit ang tiyan ko dahil dyan ha, Winmar. Di yan. Wala ka bang tiwala sa akin? Kailan ba kita ipinahamak? Ha? Sige na nga. Oh, inom na. Okay na. Yan. Oh, ayos. Ang bait. Ganyan Bait talaga naman kapag herbal medicine. Grabe, ayaw mo wala Alam ng mo, kung lasa. hintayin pa natin si nanay, baka kung ano nang mangyari sa'yo. Sigurado gagabihin na naman yun. Nag-aalaga ng ibang bata tapos tayo pinababayaan. Ginagawa naman yun ni nanay para sa atin. Kung hindi siya magtatrabaho, wala tayong kakainin. Pwede naman siya maghanap ng ibang trabaho kung gusto niya eh. Ang sabihin mo, mas gusto niya dun sa malaking bahay. Kasi siguro, nakakain siya ng masasarap na pagkain dun. Winmar, huwag kang nagsasalta ng ganyan kay inay. Hindi naman siya ganyan tao. Oo nga naman, Winmar. Nay, Nay, mabuti nakauwi ka na. Kanina pa sumasakit ang tiyan ko eh. Oh, ano yung pinapainom mo sa kapatid mo? kayo na mag-asikaso sa kanya. Ay, Ay, pasensya na kayo kay Winmar ha. para namang hindi ako sanay sa ugali ng kakambal mo. Namimiss ka lang noon. Madalas ka kasing wala. Pero ako, naiintindihan kita. Salamat, Renmar. Salamat sa pangunawa mo. Oh, Winmar, mag-almusal ka muna bago ka pumasok. Huwag na, Nay. Oh, heto. Baon mo. Dinagdagan ko yan. Doon ka na lang sa eskwelahan mag-almusal kung ayaw mo nitong niluto ko. Salamat po. Alis na ako. Pasensya na kayo mga anak. Nag-aaruga ako ng ibang tao. Pero kayo mismo hindi ko maalagaan araw-araw. Patawarin niyo sana ako. Ginagawa ko naman ito para sa ikabubuti niyo. Para may maganda kayong kinabukasan. Para maibigay ko mga pangangailangan ninyo. Yun nga lang, kailangan kong isakripisyo ang oras ko para sa inyo. Diyos ko, buksan niyo po sana ang puso at isipan ng mga anak ko. Lalo na si Winmar. Nang sa ganon ay maunawaan niya kung bakit kailangan ko itong gawin. Yaya, ilipat mo ang channel ng TV. Sige.
I'm home. Oh, Dad! Good evening, sir. Isabel, kunin mo nga itong mga bag ko. Ay, akin na po. Ang mom mo. Nasa kwarto na si Mommy, Daddy. Teka, ano itong mga papel na to? May project daw po si Dayan, kaya tinutulungan ko siya, sir. Dayan? Yes, Dad. Sige na, Isabel. Ipaghanda mo na lang muna ako ng kape. Sige po. Dayan, Dad. hindi mo tutor si Isabel. Hindi kasama sa trabaho niya ang igawa ka ng assignment o project. Bakit siyang pinagagawa mo nito? I'm so pagod, Daddy. Ayusin mo yan. Bilisan mo. At ayoko nang malaman uli na pinagagawa mo yaya mo ng project mo. Naintindihan mo ba? Rimar, umalis na si nanay. Ang aga naman. May iniwan siya kalmusal. Kumain ka na lang. Ikaw, Tapos na ako. sinabi mo bang kailangan niyang pumunta sa school? Dapat siyang umattend sa meeting? Aattend naman yata si Chang Eva para kay Ronnie. Siya na lang din ang umattend para sa atin. O sige, sasabihan ko na lang si Chang. Wala noon. Lagi namang ibang tao ang nagmi-meeting para sa atin. Winmar, Kahit nga sa mga recognition rights natin, hindi nagagawang umattend ni nanay. Kaya ako, nawawala na akong ganang maging honor student. Kasi hindi naman siya nagsasabit ng medalya para sa atin. Palagi siyang wala sa mga importanteng okasyon sa buhay natin. ipapark ko lang itong kotse. Doon yun ako hintayin sa ground floor. Oo, sige. Oh, Dayan, tayo na. Yes, Mommy. Wait! Yaya, makitali nga ng sintas ng shoes ko. Teka lang, ha? Bilisan mo! Pababa na si Mommy sa escalator. Susunod na lang tayo. Bilisan mo sabi! Hoy! Sinong? Si Winmar? Ikaw ah! Bakit sinisiba mo na katatanda sa'yo, ha? Bakit? Anong pakialam mo? At saka wag mo akong sinisigawan, ha? Baka hindi mo kilala ang daddy ko. Wala akong pakialam kung sinong tatay mo. Pero wag mo naman yung minamagtrato ang nanay ko. Ha? Nanay? Winmar, anak. Tama na yan. Bakit ba narito ka sa mall? Di ba dapat nasa klase Hoy, ka? spoiled brat. Alam mo ba kung anong isinasakripisyo ng nanay ko para lang maalagaan ka? Tapos ito bang ginagawa mo sa kanya? Sinisipa mo? At ano pa? Siguro may iba ka pang ginagawa sa kanya kapag nasa bahay kayo, no? Hoy, Kung dito nga sa public place, sinisipa mo siya. Paano ba kayo sa bahay nyo? Ha? Winmar, Nay, mag-isip nga kayo. Kami nga ni Renmar ni minsan hindi nagdabog sa harap nyo. Tapos inaalagaan mo tong ganitong klase ng tao. Winmar, tama na. Sige, subukan mo saktan ulit ang nanay ko. Ako ang makakalaban mo. Pasensya na po kayo, ma'am. Patawarin niyo po ang anak ko. Ako na pong humihingi ng paumanhin para sa kanya. Sabel, Huwag niyo po sana akong tanggalin sa trabaho, ma'am. Kailangan ko po ito. wala nang bata si Dayan. Ikaw na nag-alaga sa kanya. Tiniis mo lahat. Pati na ang pagiging moody niya. At madalas, nasasaktan kanya. Ang totoo nga niyan, hinihintay lang namin ang sermon na magpaalam ka. Pero hindi mo yung ginawa. At hanggang ngayon, inaalagaan mo pa rin si Dayan. Hindi ikaw ang kailangang humingi na paumanhin, kundi kami. Ma'am?
Patawarin mo kami. Dahil hindi namin kayang palakihin ng maayos si Dayan. Hindi siya lumaking kagaya ng mga anak mo. May paggalang sa matanda, kayang ipagtanggol ang magulang nila. At alam kung ano ang mali at tama. Marami kaming pagkukulang kay Dayan. At siguro, panahon na para kami na lang ang mag-alaga sa kanya. Ma'am, Panahon na rin para maalagaan mo na maayos ang mga anak mo. Sabel, bibigyan kita ng puhunan para makapagtayo ka ng isang maliit na negosyo. At nang sa ganun, hindi mo na kailangang umalis sa bahay niyo. Napakabuti mo, Sabel. At nagpapasalamat kami sa lahat ng sakripisyong ginawa mo para sa aming anak. Maraming salamat. Winmar, bakit naririto ka pa sa labas? Gabi na. Matulog na po kayo, Nay. Anak, salamat. Salamat? Saan? Sa pangunawa mo. Sa pagmamalasakit mo sa akin. Salamat sa pagiging mabuting anak. Kahit napakarami kong pagkukulang sa inyo ni Renmar. Hindi naman ako mabuting anak. Hindi totoo yan. Wala nga akong magawa para makaalis kayo sa trabaho yun eh. Ang totoo, Nay, masama ang loob ko sa sarili ko. Kasi, nagagalit ako sa tuwing wala ka sa mga importanteng okasyon sa buhay namin ni Renma. Pero hindi ko alam na ganun pala kahirap ang pinagdaraanan mo para lang maitaguin kaming dalawa. Wala kang kasalanan, Ton. Nauunawaan kita. Isa pa, may maganda akong balita sa'yo. Ano po yun? Hindi na ako magtatrabaho bilang yaya. Negosyante na ako ngayon. Huwag niyo po akong binibiro ng ganyan, Nay. Hindi ka naniniwala? O sige, bahala ka. Totoo? Tara na, pumasok ka na at isasara na natin itong pinto at bukas, sabay-sabay tayong mag-aalmusal. Oras at atensyon. Ito ang isa sa pinakamahalagang pangangailangan ng ating mga anak. Kapag hindi natin ito naibigay sa kanila, kahit ipaliwanag natin ang dahilan kung bakit nawawalan tayo ng oras at atensyon sa kanila, hindi nila yun mauunawaan. Para sa kanila, walang kapantay ang panahong ginugugol natin para bigyan sila ng oras. Ngayon, naibibigay ko na yun sa kanila at gusto kong habang nabubuhay ako, maramdaman nilang una ang Diyos at pangalawa sila sa prioridad ko. Ako si Sabel at ito ang aking buhay.